Naranasan mo na bang magmahal ng buo pero kailangan mo rin bumitaw? Paano kung ang pamamaalam ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil ito ang sa tingin natin na mas tamang gawin? Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ika-4 na bahagi ng kwentong I Love You Since 1892 Pamamaalam na isinulat ni Binibining Mia, at aalamin natin kung bakit napakasakit pero napakahalaga ng bahaging ito sa buong kwento. Ang pamamaalam ay isa sa pinaka-emosyonal na bahagi ng nobela. Dito, mas malinaw na pinakita na ang pag-ibig ay hindi laging sapat para manatili ang dalawang taong nagmamahalan. May mga sitwasyon na mas malakas kaysa sa damdamin, tulad ng responsibilidad, panahon at mga desisyong kailangang gawin para sa mas nakabubuti. Makikita natin sa bahaging ito ang tema ng sakripisyo. Ang pamamaalam ay hindi simpleng paghihiwalay, kundi isang desisyong puno ng sakit at pangunawa. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na pag-ibig ay marunong magparaya at marunong umunawa, kahit masakit sa puso. Bukod dito, naging makatotohanan ang paglalarawan ng emosyon ng mga tauhan. Hindi ito pilit o sobra, kundi tahimik at ramdam. Bilang mambabasa, madali tayo makakarelate dahil sa totoong buhay, hindi rin lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa masayang wakas. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay ang tanggapin na may mga bagay na kailangang tapusin, kahit ayaw natin. Ang pamamaalam ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi palaging pananatili. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagbitaw. Pinapaalala nito ang sakit ng pamamaalam ay bahagi ng paglago at pag-unawa sa sarili at sa iba. Sa kabuuan, ang ika-4 na bahagi ng I Love You Since 1892 ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali, pero laging may aral. Isa itong bahagi ng kwento na tumatatak sa damdamin at nag-iiwan ng malalim na tanong sa puso ng mambabasa. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like at subscribe ang video na ito. At i-follow na rin ang page para sa mas marami pang kwentong inyong mapapanood.